ang naging habilin ni FPRRD kay Vice President Sara Duterte sa naging pagbisita nito. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Tuloy-tuloy. Ala kami, ako lahat ang dinamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral lahat, support. Taka lang ha. Sino nagsisinungaling? Di ba? Si Manong Chavit, sinabi lahat, inilahad lahat. Aeroplano, may helicopter ba nasabi ko kanina? Aeroplano. Aeroplano na. Tapos, siya tumatayo, para doon sa mga mayor, kinakausap niya lahat yun para maging solid. Kanya, nako, yan na. Umpisahan na ng bakbakan, mga kasama. Matindi siya. Torito Pasio, napakagaling niya. Napakagaling. Sino sila? Dante, ano ang detalye nitong reklamong inihain ni Senator Ontiveros? Magandang tanghali, Aga. Naghain nga ng magkakabukod na reklamong cyber libel si Senator Risa Ontiveros dito sa Department of Justice o DOJ ngayong umaga. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano meron? Naku po, nakakatakot actually. Nakakapangilabot na balita ito, ha? Oo. Ito ho ay binahagi ni Bibi Sara. So, ang hiling, ang huling habilin ba? Hindi naman masasabing huling habilin na. Basta naghabilin lang. So, hindi natin masasabi na ganun ang mangyayari. Alam natin makakauwi pa si Tatay Digong. Yan ang hiling ng nakararami. Pero bibigyan natin ng detalye. At ito, naghain na ho ng, ano ba tawag dito? Naghain na ho ng naghain na ho ng reklamo itong yung babaita na si Virus. Naghain na ho ng reklamo dito sa 6 na individual. At ngayon mababalitaan natin, grabe ho, itong balita na to. Nilaglag na. May Alzheimer's ka pala eh. Yung mga tumulong sa'yo, anong ginawa mo? Ganyan, siguro talaga. Ang pagka-traidor. Mantakin mo, yung binanggit ni Chavit Singson, ni Manong Chavit eh. Mantakin mo, hindi mo mababayaran yun. Pinapahiram ka ng helicopter, si Manong Chavit nag-a-arrange pa, at kinakausap yung mga mayor. Nakalimutan mo, wow! Sabaw! Yan ang mga balita na dapat nyong abangan. At ito mga kasama, naglabas na rin ho ang pahayag ang COA. Ang sabi dito, read COA grants OBP highest audit ratings in the latest report. Ang sabi dito, ang Commission on Audit, COA, nung Miyerkules, mamaya na yan, abangan natin yan. Pero ipasok muna natin to, pero nakalike ka na ba? Like nyo muna yung video natin, share mo na rin. At mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. At hit mo yung bell para nakakatanggap ka ng notification. Ipapasok natin ano yung mga nababanggit dito. Pasok. Sa napabalitang butot balat na lamang ang dating Pangulong Duterte. Ito daw ang kasalukuyang sitwasyon ng kalagayan at kalusugan ng dating Pangulo. Kahapon lamang ay nagbigay na siya ng kanyang huling habilin na siyang ikinalungkot at ikinagalit ng mga Duterte supporters. If PRRD dies in the Netherlands, his body should be brought home. It should be displayed in full glory. Ito ang tanong dito, kung, wag natin munang pangungunahan. Ito ho ay siyempre statement dahil merong mensahe kasi. Kaya binalita din. Dahil naitanong, na-interview si Bibi Sara, shinare niya na rin. So, if PRRD in Netherlands, tuloy mo.
not cremated in the Netherlands and brought home in a jar, whether closed or open casket upon the wishes of his family. Filipinos should be given the chance to pay their last respects, Tama. the way royals in other countries lie in state, with their people given a chance to say goodbye to them. I want to see him in one last time, the way he was become, the way we reduced him to this. His ashes in a jar, that is his last mercy to us, that would allow us to pretend that he died looking the way he did, so we could forgive ourselves. We don't deserve that. Let PRRD's dead, emaciated, aged, and beaten body remind us of the cowards that we are. How afraid all of us are, even those who should be the bravest among us. Ironically, and an insult to the life he has led, of weak and corrupt leadership. Ang huling habilin ni Duterte. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya doon daw siya i-cremate. Kung daw siya doon sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Hindi naman pwede yun. Kung sakasakali lang naman huwag natin pangunahan. Kaya nga sabi natin, dasal tayo para makabalik na maayos si Tatay Digong dito at siyempre makapagsilbi pa siya sa Davao. Hindi naman mas matanda ang 80 years old actually. Marami pang mas matatanda sa kanya pero malalakas pa. So, pumayat lang siya pero hindi nangangahulugan na mahina siya. So, mas maganda nga yung payat actually sa totoo lang. Mas maganda ang payat kaysa naman mataba ka pero marami ka namang iniinda ang karamdaman at mas prone ka pa sa mga sakit-sakit. So, sa kanya, payat pero sabi nga, di ba, malakas siya. So, yun ang panghawakan natin. Malakas ang kalusugan ni Tatay Digong. Sino ba ang naghayag nito? Gusto natin paniwalaan o hindi paniwalaan? Gusto natin paniwalaan. Bakit? Dahil may mensahe si BP Sara. Si BP Sara mismo ang nagbigay na mensahe dahil na-interview siya sa The Hague. Actually, puro ka actually, Kuya Goods, Ito yung balita doon. At mamaya, ito yung makagandahan dito. Mukhang watak-watak na Yung norte, hindi na ata buo. Siguro, 3/4, papabor na kay BP Sara. Dahil nabanggit din niya ni Manong Chavez. Pag tumakbo, sabi doon sa interview, pag tumakbo ba si BP Sara sa 2028, susuportahan mo? Yes! Kita nyo? Susuportahan ni Manong Chavez. Ito si BP Sara. Pero bago natin papuntahin doon sa issue na yon, ito yung mensahe na dapat nating malaman. Siguro napanood niya to, mas maganda. Ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-cremate na lang sa the Netherlands ang kanyang labi sakaling papanaw siya habang nasa International Criminal Court o ICC. Ito anya ang naging habilin ni FPRRD kay Vice President Sara Duterte sa naging pagbisita nito. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Ayon kay VP Sara, sobrang payat na ang dating Pangulo pero hindi naman ito nanghihina at firm ang kanyang balat. Pabiro pang sinabi ni VP Sara na tila may skincare sa loob ng ICC ang dating Pangulo. Wala din naman anyang senyales ng sakit si FPRRD dahil walang sinasabing urgent ang medical officer sa ICC. Diba? Well, natural din naman. Sabi ko sa inyo hindi nangangahulugang payat, may sakit, may karamdaman. So natural naman yun sa mga nagpa-fasting. So mas okay pa nga yun, alam nyo bakit? Dahil malayo siya sa mga sobrang sakit. Imagine niyo yung mga nagwo-workout, 'di ba? Minsan nagpapapayat sila pero malakas sila. Yung kalusugan nila very active. Ganon si Tatay Digong. Yung sa 80 years old, no? Na mag-isip ng ganon. Samantala, hindi na umano maghahain ng kaso si VP Sara sa mga iligal na kumuha ng kanyang bank statements. Sasagutin na lang anya niya ito kapag natuloy ang paglilitis sa kanya. Pero kung hindi man, ay ipapaliwanag niya ito sa ibang pagkakataon. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin
yung mga question about sa bank accounts. Binanggit din ng pangalawang Pangulo na maaaring hindi pa siya makauwi sa bansa pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tama lang yan, BP. Huwag kang umatin. Hayaan mo yan si Bungit-ngit niyan. Total naman sila ang nagbida-bida, hayaan mo sila. Bakit? Anong gagawin? Tingnan natin, baka magka-utal-utal na naman yan pag nag-iswa. Diba? Katakda sa July 28. Nakahanda naman anya ang kanyang abogado at mga saksi para humarap at magpresenta ng mga ebidensya sa gagawing paglilitis ng impeachment court. Marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint. JB Nunez, UNTV, News and diba? Yan. Pero hindi nangangahulugang may sakit si Tatay Digong. Malakas si Tatay Digong. Yan ang pinagdadasal ng ating mga kababayan. Ang ating milyon-milyong kababayan na sumusuporta kay Tatay Digong, yan ang laging hiling. Bakit natin sinabi na ayaw na ni Manong Chavit? Tignan natin kung ano yung balita dito. Tayo ay nagbabase sa video Hindi tayo naglalaro dito. Hindi kagaya ng iba, tututok sa camera, magkukwento, kahit mali, kinukwento. Hindi, tama ito. Ni Chavit Singson na tila siya ay ginamit lamang ni Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon. Sa kakatapos lamang na interview sa kanya ng Billionaire News Channel. Tila nga daw naging walang utang na loob na si Bongbong Marcos kay Chavit Singson. Dahil noong may banat kay Bongbong Marcos, ay ito daw si Chavit ang sumasagot. Diba? Pero bakit pagkatapos ng 2022 elections, nang nanalo na at nakaupo si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas, ay tila daw nag-Alzheimer na si BBM. Nakalimot na kanya pang pinagdiinan na ito na daw ang huling kanyang suporta sa pamilyang Marcos. At nang muli siyang matanong na kung sakali tatakbo si Vice President Sara sa pagkapangulo sa 2028 election. Diba? Sabihin yung fake news tayo. Ayan, balita ito ano sabi? Kung tatakbo ba si Bibi Sara sa 2028, susuportahan mo? Yes, susuportahan ko. Kasi ginamit lang daw siya nang nakaupo. Ang sabi pa rito, may Alzheimer's, nakakalimot. Bakit yung matatanda hindi na, kagaya ni Manong, hindi nakakalimot. Bakit ito si kabata-bata nakalimot doon sa mga taong tumulong sa kanya? Ano ngayon? Yan ang dapat nyong malaman. Yan ang dapat nyong intindihin. Na talagang totoo, yung balita ng matatanda. Diba? Tuloy. Ay susuportahan ba niya si Vice President Sara? At ang kanyang sagot, oo. Susuportahan niya 100% si Vice President Sara. Maaring isa na itong hudyat at realization para kay Chavit Singson. At dito niya napatunayan na kung papaanong ginamit ni Bongbong Marcos ang mga Duterte noong 2022 elections ay siya rin ginawa sa kanya. Di tulad ng dating Pangulong Duterte, hindi nakakalimot bilang isang kaibigan. Palagi ka pang kinikilala, pribado man o publiko. Nako, Chavit Singson, hindi na nakapagtatakang nagamit ka rin niya tulad ng mga Duterte. Nagamit din matapos makaupo ni BBM bilang Pangulo, itinapon na ang mga Duterte. Kayang-kaya din niya itong gawin sa iyo, Chavit. Hindi ka lang niya itatapon, sisirain ka pa niya. Tingnan mo naman ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy, nang mapakinabangan nila ang SMNI News. Hayon, pinasara. Ngayong nagpahayag ka na ng suporta sa mga Duterte. Wala pang 2028. Asahan mo na, isa ka na sa mga magiging target nila para sirain ang iyong buhay. Matapos niyang tulungan, nakalimot. Ang tawag dyan,
walang utang na loob. Kaya naman hindi napigilang magbigay ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker na ganoon daw talaga ang buhay. Matapos kang pakinabangan, tsapwera ka na sa kanilang buhay. Tama. Parang huli ka na yata Mang Chavit sa realization na isa ka rin sa kanyang nagamit. Alam nyo, malaki ang pakinabang ni Bungit-ngit dito kay Manong. Helicopter, pinapahiram. Siya yung naglalakad sa mga mayor, siya yung kumakausap. Siya din ang kumausap kay BP Sara para pakiusapan na itong si Bungit-ngit ang magpresidente at mag-BP na lang si BP Sara. So nadali, nagamit. O yan, totoo nga ang hula. Diba? O ito, pakinggan natin ang sabi ni Manong dito para maliwanag sa maliwanag at hindi malabo. Kaya nga maliwanag, Kuya Gutsi. Ito ipapasok natin. Gusto ko maintindihan nyo yung mga bagay-bagay dito. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral lahat, support. Taka lang sino nagsisinungaling? Di ba? Si Manong Chavit, sinabi lahat, inilahad lahat. Aeroplano, helicopter, may helicopter ba nasabi ko kanina? Aeroplano na. Tapos, siya tumatayo, para doon sa mga mayor, kinakausap niya lahat yun para maging solid. Naging solid, nanalo. Nagamit nga ang mama. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kailan, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcos. Tama. Hindi na kami kilala. Di ba? Ano yung paliwanag dito? Tuwing eleksyon, si Manong Chavit, nakikinabang sila kay Manong Chavit. Tapos, pagkatapos ng eleksyon, hindi nakilala. Tuloy natin to. Panoorin natin ang buong video. Damit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya. Yan din yun. Yan din yun yung binigay natin play, yung video kanina. Mapunta tayo ngayon dito. Bakit ka nga nagngangaw-ngaw na? Ilang personalidad ngayon ang makakasuhan? Nakasuhan na actually, nagsampa na ng kaso. Nagsampa na ng kaso, nag-file na ng kaso, naghain ng cyber libel complaint versus Michael Murillo at iba pa. So, sino-sino yung mga personalidad na yon? Sino-sino? May ibang vlogger, may mga attorney. 6 yung nabanggit dito according do sa listahan. So, hindi pa natin alam kung sino pa yung iba. Marami daw, di ba sabi 12? Pero yung mga naka-indicate dito sa reklamo, 6. Ngayon, pag sumagot ito at nabasa ni Atty. Topacio yung reklamo laban sa kanya, nako, yan na. Umpisa na ng bakbakan, mga kasama. Matindi si Atty. Topacio. Napakagaling niya. Napakagaling. Sino sila? Dante, ano ang detalye nitong reklamong inihain ni Senator Ontiveros? Magandang tanghali, Aga. Naghain nga ng magkakabukod na reklamong cyber libel si Senator Risa Ontiveros dito sa Department of Justice o DOJ ngayong umaga. Ang isang reklamo ay laban kay Michael Maurilio, ang witness, laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy na kamakailan ay binawi ang kanyang pahayag. Sa lumabas na viral video ni Maurilio, sinabi nito na pinilit at binayaran lang siya ni Senator Ontiveros para tumistigo laban kay Kibuloy, maging kay Vice President Sara Duterte at dating Presidente Rodrigo Duterte. Ito ay mariinamang itinanggi ng mambabatas kaya naghain na siya ng reklamo. Bukod kay Maurilio, sinampahan din ng kaparehong reklamo ang ilan pang vlogger na sina Byron Cristobal, Ubanat Bay, Jeffrey K. Eric Celis, Reset Chu, Jay Sonsa, Alex Destor at ang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Sabi ng mambabatas, isinama niya ang mga vlogger dahil ipinapakalat nila ang video o informasyon na isinawalat ni Maurilio. Ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel dahil sa kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat at mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi
sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news, dear colleagues. Ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses. Sagot naman ni Attorney Ferdinand Topacio, hindi pa niya natanggap ang kopya ng reklamo kaya hindi pa siya makapagkomento rito. Noong nakaraang linggo, hiniling na rin ni Ontiveros sa National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang pagkalat umano ng maling impormasyon na ito. Sa kanyang reklamo sa DOJ, hindi nito isinama ang vlogger na si Sas Rugando Sasot at ating Secretary Tixi Cruz Angeles, pero maaari niya silang maisasama sa susunod. Sina Sasot at Angeles ay kasama sa reklamo ni Ontiveros sa NBI. Yan ang ating update. Maaari daw sa susunod. Kaya abangan natin mga kasama kasi 6 lang na individual ang nakapangalan dito. So, malamang sa malamang, ito yung umpisa pa lang ng bakbakan. Pag ito ay, bet kasi diba, dapat kung ikaw ay may problema, dati kasi pag nagusto nila, pag meron silang witness, sa Senate nila pinag-uusapan. Tama, di ba? O kasi doon nila binakbakan si Pastor Kibuloy eh. Bakit hindi nyo dali sa Senate din? Oo. Ma'am, amo, boss manager. Baka pwede namang sa Senado nyo na rin pag-usapan yan para magkaalaman kung ano yung totoo sa totoo. At sana pangunahan ito ni Senador Bato, Senador Bongo, at Senator Amy, at kung sino-sino pang individual na senador para magkaalaman kung sino talaga ang gumagawa ng istoryahe. Diba? Kung magkano ang binaya dito kay alias Murillo o alias Rene. Oh. Di na tayo magkakalituhan, alam ng mga Pilipino kung sino sinungaling sa di sinungaling. Ganun lang kasimple. Oh, pabor ba kayo? Kayo tatanungin ko mga kasama ha. Total naman, lagi kayo nanonood sa ating channel. Pabor ba kayo na itong complaint na ito ay makarating sa Senado at doon nila pag-usapan? Kasi ganun din naman eh. Ginawa nila kay Pastor Kibuloy, gawin din nila. Para matapos na ang issue. Hindi yung ganito. Doon nila bakbakan ng bakbakan kung totoo yung mga sinasabi nila. At ikaw, si alias rin magsalita rin, di ba? Humarap din doon. Na ipatunayan niya na itong si siya ang nag-utos. At nagbayad ng 1 milyon ba yun o 2 milyon? Hindi natin masabi kung exact amount ha. Pero milyon daw. According sa video. Mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa'yo, Aga. Yun, mga pangalan na, yung mga nabanggit. Samantala, merong kalalabas lang na impormasyon, ay ito babasahin natin. Ito ay galing sa Mindanao Times. 1 hour ago. Commission ng Audit. Ang sabi dito, mula June 19 to eh. Bakit June 19, 2025? Okay, June 19, 2025. Tapos, patungkol ito kay VP Sara. Honorable Sara S. Duterte, Office of the Vice President, 11th floor office sa Cybergate Plaza. Okay. Dear Vice President Duterte, we are pleased to transmit. Tama ba ito? Hindi, yung sagot. Ito mahaba kasi. Ito ang sabi rito kasi, yung mga Independent Auditor Report. Ito yung report. Ang nakasulat dito, ang Commission on Audit, COA, noong Miyerkules, Hulyo 9, ay ginawad ang opisina ng Vice Presidente o OVP na isang hindi na bagong opinyon sa pag-audit sa pinakabagong taunang ulat na pag-audit na minarkahan ang pinakamataas na rating na maaaring ibigay ng ahensya. Ang isang hindi binagong opinyon ay nagpapahiwatig na ang mga pahayag sa pananalapi ng OVP ay tumpak, kumpleto at buong pagsunod sa mga pamantayan at regulasyon sa accounting ng gobyerno. Ang ratings na ito ay sumasalamin sa pagtaas ng COA na ang mga operasyon sa pananalapi ng OVP ay sinagawa ng may transparency at pananagutan sa panahon ng saklaw ng piskal
ang opinyon ng pag-audit ay isang pangunahing tagapaghiwatig ng mabuting pamamahala at maayos na pamamahala sa pananalapi sa serbisyong publiko. Sampal na naman ito sa mga durobo. Naglabas na naman ng report ng COA. Diba? Kaya yung mga durobo, iyak nyo na lang yan. Oo, ang saklap kasi. Bato kayo ng bato na merong, anong tawag dito? Merong ginawang pandudurobo si BP Sara, wala naman kayong patunay. Mismong Commission ng Audit na ang nagsalita. Diba? Ito kapopost lang yan ng Mindanao Times. Kaya doon sa mga durobo, iyak na lang kayo umiyak na lang kayo ng todo. At wala na kayong saysay. Banat kayo ng banat. Hindi naman kayo umaabante. Sinagot na naman kayo ng COA. Kakapost lang. Ito naman, impeachment trial tuloy. House Prosecutor porsigidong ituloy impeachment. Wow. Wala na nga pag-uusap Tapos na nga ang 19th Congress. Diba? Kung isusulong nyo ngayon sa 20th Congress, may 1-year ban. Hindi naman pwedeng ganun. Kayo lagi masusunod. Tigil nyo na yung kahibangan nyo, mga durobo. Pasok. Prosecution team, desididong ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kahit mayorya sa mga Pilipino ang ayaw sa impeachment. Kunin natin ang balita kay Vic Samuinta. Vic. Porsigido pa rin ang House Prosecution Team na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila na mayorya sa mga Pilipino ay ayaw sa impeachment trial ni VP Sara batay sa Social Weather Station o SW survey na 42% ng mga Pinoy ay ayaw sa impeachment, 32% ang pabora na matuloy at 44% ang naniniwala na dinidelay ng Senado ang impeachment trial. Sinabi ni Batangas Representative Jerbel Luistro, isa sa 11 House Prosecutors, na anuman ang sentimiento ng publiko sa impeachment laban sa Vice Presidente, ang mahalaga ay masunod ang constitutional mandate. But I guess what is important this time is for us to follow the mandate of the people. To follow what is provided in the Constitution. At ito yung palaging sinasabi ng Constitution panel, that is to try this impeachment case, no? Puro kayo ganyan. Puro ngak. Ayun tantana, nagsalita ng COA, ayaw nyo pa rin maniwala. Walang dinurobo si BP Sara. Ayan, hanapin nyo yung post ngayon. Kalalabas lang. Malinaw, klarado. Walang dinorobo si BP Sara sa Kabanang Bayan. At bakit? Tinarget nyo, isang ahensya lang. Ang dami nyo may confidential pa na. Bakit bukod tangay si BP Sara lang? Ano sabi? Di ba? Baka balak nyo talagang... kasi yung amo nyo nangangarap maging presidente, maging prime minister, baka yan wasakin nyo ng wasakin ng pangalan Duterte para ma-disqualified. Hindi kayo umubra. Hindi kayo umubra. Ito mas magandang balita. Pinagawa ng mga durobo sa Maynila, pinawasak ni Yorme. Buti nga sa inyo. Ano ang dahilan? Pasok natin to mga kasama. Maganda to Ito yung, hindi ko alam kung ano yung usapin dito, pero may mali daw dito may mali. Overpriced project. Ito yung pinagawa ng mga durobo Kaibigang giniba na ho. At giniba na ho ang Barangay 313. Buti nga, gibahin yan, Yorme. Tama lang yan. Ayan yung pinagawa ng mga durobo, ng mga Maynilang durobo, yung isa doon sa durobo. Tingnan natin yung magbasa tayo ng mga comment Kasi dito, dapat may managot dyan sa ombudsman. Una, si Joel. Chihuahua. Pangalawa, si Hani. Nako. Sayang ang pera. Hindi sayang Ang ano rito, para pagbayaran ng mga durobo.
Oh, bakit kasi bangketa pinagawa para lang may masabi, may makurakot? Bangketa ho kasi pala ito. Pinagawan. Ay, nako, bangketa, pinagawa nyo ng ganyan. Ay, nako, oo nga, ginawa ng istorya to para makapandorobo. Nako, lagot kayo kay Yorme, hindi kayo tatantanan ni Yorme. Saludo tayo kay Yorme, mga kasama. Dahil alam nyo naman, matikas, matapang, may boses, at bukod sa lahat, lumalaban ng patas. Hindi kagaya ng tatlo dyan. Talo na, nanalo pa. Yun ang usapin dyan eh. Talagang pinagplanuhan ano. Ginawa ng istorya si Joey Uy. Oo, hindi raw Filipino citizen. Mantakay nyo yun? Wow! Ang tanong nga ng ating kababayan bakit magkano ba? Yun. Tuloy. Alam nyo to, parang napakaliit lang siya eh. Parang, alam nyo yung literal na bangketa, tapos pinatayuan mo ng building para may masabing may project ka. Magkano kaya na dorobo rito? Paimbestigahan mo yan na Yorme ha. Oo, pasukahin mo ng pera yung mga yan. Kung saan nila, anong ginawa yung project niyan. Lahat yan, yung tatlong mga bakulaw dyan, paimbestigahan mo ng gusto. Bangketa, patatayaw mo ng... Tapos, wow naman. Oo. Umalis lang si Yorme. Tumakbo lang ng mataas na posisyon. Kung hindi, naku kayo, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari ang ginawa nyo. Pera ng taong bayan. Pinagawa nyo sa bangketa. Bawal na bawal kang gumawa sa bangketa. Bakit naaprubahan? Naku, kampihan ito mga kasama. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, saan lugar ka man, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. Hanggang sa muli, pakilike and share ng video. Bye-bye!